Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog po guys, pupunta na po tayo ng hospital. Kukunin po natin yung result ng x-ray natin. At yan, tahimik yung bahay dahil pumasok na yung mga bata. At saka si Papa Bits nandito bumalik. Hinatid lang muna sila Christian at saka si Sia. So bali si Christian yung guardian ngayon ni Sia din sa school. Babalikan na lang sila mamaya paglabas labasan na ni Sia. At nandito si Papa Bits dumating. Galing po siya paghatid, tas nagbumayad ng ilaw. At ito, papunta na po kami doon sa Damog Hospital. Tahimik yung bahay, nakapaglinis po tayo lang mag-isa dahil tayo lang yung naiwan. Sinamantala po natin yung pag-iisa natin. Tsaka ayan po guys, alas 10 po yung oras. Napakainit na, medyo mahangin-hangin. At si tatay naman doon na yan nagsusunog ng mga basura. Ayan po guys, kararating lang po natin galing sa hospital. Nagkuha po tayo ng result ng x-ray natin. Ayan, sobrang init po na nakakahilo po yung init ng panahon. At gutom yung inabot namin ni Papa Bits dahil magpunta kami kanina yun mga alas 10. Tapos ngayon yung oras po is alas 3:20 na. Naabutan po tayo ng break time ng doktor alas 12. Tapos sabi nila magtanghalian muna, break time magtanghalian. So ang ginawa ko, hindi na lang po ako umuwi, si Papa Bits na lang po yung pinauwi natin mga alas 11:45 dahil lalabas si Sia, susunduin. Sabi ko kay Papa Bits, sige umuwi ka muna, tapos balik ka na lang dito. Sabi ni Papa Bits, pag matapos ako doon daw lang ako sa waiting shed maghintay. Sabi ko naman po sa kanya, kung wala ako sa waiting shed, so ibig sabihin nandito pa ako sa loob ng hospital. Kasi marami po nagpapa-check up, matanda, bata, lalo na mga bata, ubo at sipon. Ako nakuha ko kagad yung result ng x-ray ko. Siyempre papabasa pa sa doktor natin kung ano yung ibig sabihin ng mga sinulat nila dahil hindi naman po tayo marunong kung ano yung mga ibig sabihin nun. So magpapabasa lang, matagal din po maghintay, kailangan po magpila. Kaya ayun, natawag po tayo mga alas 2:30. Tas ayan, sabi ng doktor, tinanong po ako kung ano na yung pakiramdam ko. Sabi ko medyo meron pa rin natin nararamdaman na konti sa sakit ng likod. Tapos sabi ng doktor, kung ultrasound daw po ako, binigyan pa ako ng request. Pero sabi ng doktor, kung gusto mo lang magpa-ultrasound dahil para malaman natin kung ano. Kung ayaw pa magpa-ultrasounds, inanuhan po nila, pinalitan po yung reseta sa akin na para sa pin reliever para sa likod. Pinalitan nila kasi baka daw hindi daw ako hiyang. Yun, pinalitan nila ng mas mahal-mahal pa. Pero ano lang naman yung bigay nila, pang 5 araw, kasi sa isang araw 2 yung inumin, tas pabili mga 10 piraso lang, pero mahal yung isa. Pwede na po makabili ng ng 1 kilong bigas. Yan, sobrang init po sa sa labas, talagang nakakahilo din dahil yung pinipistuhan po namin yung ng sikat ng araw, yung ba sa tawag nito, yung banda, yung alindanga, yung alindanga daw, sabi ni Papa Bits. Ayan si Papa Bits ginutom kasi umalis po kami. Ako hindi pa ako nag-almusal
Pero uminom ako ng maligamgam na tubig, tapos medyo umano po tayo ng ilang kutsara ng kanin kasi inom tayo ng ano natin, maintenance na. Yun lang, mga 3-4 na kutsara na kanin, tas inom ng tubig, tas hindi parang wala na po ako mag-ano ng kape. Yan si Papa Bits ginutom. Yung ulam po niya is lawlaw. Bagoong. Bagoong, tas ayan. Ako naglaga po ako ng itlog na yun po yung kakainin ko ngayon. So, yun nga, binigyan po tayo ng request ultrasounds. Para malaman daw po baka meron tayong mga bukol-bukol na ano. Pero parang naniniwala po ako na wala naman po ako ganun mga bukol-bukol. Siguro, ano lang yan, sa sobrang sipag natin. Kaya ayun. Pero binili ko yung rinisita sa akin na yun. Tas dinagdagan ko yung maintenance natin dahil yung pag nabili ko nung magpa-check up ako mga 10 peraso lang. Pang 5 araw na po tayo ngayon, di 5 na lang. Tas timing naman po, nandun pa ako sa sa hospital. Sinat ako ni May Timang. Sabi niya kung nasan po ako. Sabi ko nandito ako sa hospital dahil kinukuha ko yung result ng x-ray, tapos pinapabasa natin sa doktor kung anong resulta. Sabi ng doktor, wala namang problema sa x-ray. Lahat po ng resulta ng ng laboratory ko tsaka x-ray, walang problema. Yun nga, decide nila magpa-ultrasound daw po ako, pero hindi ko alam kung magkano po yung ultrasound. Sa isip ko, magtatanong muna po ako kay kay Jing, kung magkano po yung pagpa-ultrasound. Tapos, yun, sabi ko, chinat po tayo ni May Timang. Sabi niya, punta daw po ako. Nagtanong siya kung nasaan po ako, yun. Sabi ko, nandito ko sa hospital. Okay, sige daw. Pag umuwi ka, sabihin mo na lang. Tanong ko sa kanya, bakit? Meron daw pong ayuda para sa akin. Sabi ko, sige, ako na lang magpupunta dyan pag matapos po ako dito dahil hindi pa ako natatawag. So, ayan, ayun, anong oras na po? Alas 3:15 na. Diretso pa kami doon kay May Timang. Yun, may binigay po si May Timang sa akin na cash. Pinabibigay po ni Ma'am Alma. Ma'am Alma, thank you po kung sino man po kayo. Thank you po sa share mong blessing. Tamang-tama lang po na meron po tayong bagong resita. Yun, nakabili po tayo. Ng medisina at saka binigyan po natin din si Papa Pits. Para din makabili po siya din ng niya, vitamins. Ay, nako, nakakapagod pala yung mayroong sakit na. Pero hindi ko naman po yan na sakit na sakit. Yun nga, mag-ingat na po tayo. Pero mag-ingat naman po ako, guys. Sadyang pag nagkakaedad na po yung isang tao, kahit anong ingat po, nagkakaroon ng mga karamdaman na mga ganyan. Hindi po natin yan maiiwasan. Pero kung maingat ka na mayroong kang ganyang mga karamdaman, mas tumatagal-tagal pa. So, ayun. Mayroon na po tayong mga maintenance, ayan. Hindi na po yung yung inumin natin na mga Myra, char. Yung mga pagpaganda na Myra, pero hindi pa ako ng Myra dahil mahal din po yan. Sa tingin ko lang mahal. Yan, mayroon na po tayong hindi ko man po gustong minom ng medisina, hindi po natin maiwasan hindi makainom dahil para din po sa ating kalusugan din yan. Na para medyo tumagal-tagal pa yung yung buhay natin.
Binigyan na po tayo ng obligasyon araw-araw. Yan po. Tas itong resita po sa akin, yung pang dito din sa likod ko. Kasi yung binigay sa akin na pain reliever, pag uminom ako, nawawala naman po siya. Pero pagka kinabukasan, ayun naman, meron naman po tayo nararamdaman, pero hindi naman po gaano na masakit. Di tulad nung magpa-check up na ako ng araw na yun, na talagang masakit po siya, na kumikirot, na parang yung likod ko parang may gumagapang na kirot, na parang maanghang na kirot yun. Tas yan, parang nahihilo po tayo dahil hindi pa tayo kumain, hindi pa tayo nakapag tanghalian, dahil hinintay ko po yung oras ng tawagin yung pangalan ko. Hindi na lang po tayo umuwi tas babalik, kasi yun, mainit ngayong panahon. Tas akala ko may babayaran pa po ako kanina, kasi yung dala kong pera sakto-sakto lang na makabili po ng mga ilang peraso gamot. Thank you naman po kay Ma'am Alma talaga, na nagbigay po ng blessing through Mighty Mang TV. At saka thank you po kay Mighty Mang na binigay niya po ngayong araw mismo na kinakailangan ko. Thank you po Ma'am Alma. Thank you po sa share ng isinare mong blessing. Ayan, nakabili po tayo ng gamot. At saka na lang po itong ultrasound kung talagang kinakailangan. Iinom muna tayo sa bagong resita sa atin. Tapos yun nga, yung maintenance ko, pinapatuloy-tuloy na yun. Hindi na po pinapa-stop. Talagang tuloy-tuloy na. Yan, meron na po tayong pouch na para sa sa mga gamot natin. Wala na. Sadyang matanda na yung Mama Dax nyo. Sabi ko sa doktor, para po kaming nag-usap ng lang, kasi sabi niya, dati pa ba ko nung na high blood ka? Sabi ko, dati, mataas na po yung dugo ko, pero parang wala ko lang dahil alam ko naman po yung nararamdaman ko, pero matagal na po yun. Tapos sabi niya, wala kang ibang ininom. Sabi ko, wala. Tapos, yung pananakit daw ko nun ng likod mo, anong dahilan? Sabi ko, yun nga, pag kumikilos ako, nawawala. Pero pag gabi na talaga, yun, umatake yung sakit ng likod ko, na ngayon lang mga buwan ng December, hindi na po ako nakakatulog. Siguro mga 1 month ako ko lang sa tulog. Yun, kaya siguro dyan po tumaas yung dugo ko, dahil kulang talaga ko sa tulog. Tapos maga pa tayong nagigising. Kaya yun, na hindi ko na po natiis yung sakit, na isipan ko na talagang magpa-check up. Na yun po, nalaman na yung natin, dugo mataas. Kung makakapagpa-ultrasound naman po ako, siyempre yung resulta, pag may resulta na mababasa naman po ng doktor, so malalaman na naman po natin kung ang magiging gamots para sa sa likod natin. Pero sabi ko sa doktor, baka siguro ito na sobrahan lang sa kilos, tapos mga lamig-lamig. Yun, sinabi din po ng ng doktor nga, baka. Tapos tinanong kong dinudugo pa ako, sabi ko wala na. Ayan, kailan? Sabi ko mga bago-bago lang. Tinanong ko po siya, Dok, baka rin sign po ito ng pagmimenopause. Napatawa po siya. Tapos kailangan lang po ng exercise. Malalaman po natin yan kung magpa-ultrasound.
Tapos, ikaw lang po no, kung kailan ka magpapa-schedule. So, hindi pa naman po ako nagtanong, hindi ko nagpunta doon sa ultrasound, hindi pa ako kung kailan basta. Magtatanong muna ako. Baka mahal po yung pagpa-ultrasound. Baka hindi natin kayanin. Basta lahat po ng ko, normal. Yun lang, sabi nila, pagtas ng dugo mo, yung pagpunta mo lang talaga dito. 5, yun na nga. Kasi yun naman po natin nalaman na mataas po yung dugo natin. Pero, nung pauwiin nila ako, yun, bumaba naman yung dugo, naging, na lang, 150/100. Pero sabi ni Jing, mataas pa rin yan. Kasi dati, yung kami ni Papa Beats, yun nga, yung dugo ko, 170/100. Ganon. Tapos yun, binigyan naman po tayo ng gamot noong magpa-check up tayo. Umabot na yun ng isang taon kasi noong January 4 lang naman po ako nagpa-BP ulit. Tapos yun, parang binaliwala ko lang dahil kaya ko naman yung mga nararamdaman ko. Tapos, yun nga, yung magpa-check up ako, hindi ko na kinaya. Kaya nakagpa-check up na po tayo na yun. Sabi, mataas yung dugo mo talaga dahil 210/120. Kaya parang naalarma din po sila na pinagpagpalit-palitan po ako ng nurse or mga staff nila doon, binabalik-balikan nila ako, sinusure nila kung wala talaga akong ibang nararamdaman or nahihilo or nasusuka. Sabi ko wala talaga, wala, kundi yung likod ko lang po yung nirereklamo ko. So ayun, binigyan po tayo ng gamot, ibang gamot para sa likod natin. Pag hindi pa gumaling sa gamot na to na rinisita po sa akin, yun, magpapa-ultrasound na po tayo. Pero mas feel ko na gusto ko munang magpahilot, magpamassage. Yung po yung gusto ko. Kasi may lakas ng kutob ko na kailangan lang po ako ng isang maghihilot or magmamassage na yung mga ugat-ugat natin dahil siguro kargado po tayo sa lamig dahil sa time pa ito nang meron pa akong inalagaan na 5 magkapatid na nag-edad po ako sa kanila ng 15 years na hanggang ngayon ganun pa rin yung natin, yung gawain na madaling araw pa lang tayo gigising, lalakad ng bahay, papunta sa trabahoan natin, wala pa tayong laman ng tiyan, kahit mainit na tubig lang dahil magbibiyahe pa para hindi malit, nag-apura yun. Tapos pagdating natin sa trabaho natin, hawak na po tayo ng tubig na hindi pa tayo nakakapagkape din, na malamigan yung sikmuran natin or tiyan. Siguro yun, sa panahon ngayon, tapos sa edad ko na ngayon, parang inaano na po tayo, sinisingil na po tayo sa kalusugan ng kabataan pa natin noon, sa kalusugan na ngayong may edad na po tayo. Siguro yun po yung naiisip ko. Kasi babad talaga ako sa tubig, babad ako sa lamig. Nakikita nyo naman, yung paglalaba, hindi biro yan. Tubig talaga yung katapat. Kanina naman po ng umaga, yung cellphone ko, naka-alarm lang naman yan po, alas 5. Nagising po tayo dahil magsasaing, magplaplansya ng mga uniform. Nagising po tayo, yun, sabay-sabay po kaming nagising, si Sansan, si Christian. Bali 3 po kami nag-asikaso. Si Sansan yung nagluto ng baon nila na ulam kasi nakapagsaing na naman po tayo. Tapos si Christian naman po yung nag-asikaso kay Chrisley, nagpakain.
Tapos naligo, pagligo. Tapos ako naman po yung nagplancha. So parang ano lang, magan lang po yung yung kilos po namin kanina. Tatlo po kaming nagkilos, si Papa Beats nagpaano ng tubig. Hindi na po yung magkakandara pa po tayo. Isipin mo magluluto, magplaplansya, magigising, magpapakain, magliligo. Hindi na po. Parang kalmado na lang po tayo na kumilos, at hindi natin po maiwasan na magising ng maaga kasi yung pagsaing pa lang nakakaano sa oras. Mas po ako magluto sa kalan dahil madali lang maluto kaysa sa rice cooker. Okay lang po kung medyo maaga pang magigising, tapos magsasaing na sa rice cooker, na sakto lang pag alas 6 luto na yung yung kanin. Tapos yung naghatid kay Chrisling kanina, si Papa Beats muna, dahil magbabayad po siya ng kuryente. Medyo napaga po si Papa Beats sa Sibico, sarado pa. So ayun, pagbalik niya, tulog pa si Sia dahil alas 10 naman yung ni Sia, klase. Tas papasok mga alas 9:30. Ayun, si Christian yung nag-asikaso kay Sia din nagpakain, sinusubuan dahil yun nga, naglalambing si Sia sa papa niya. Tas excited naman si Sia pumasok kanina. At akala ko hindi magpapaiwan doon, nagpaiwan naman kay papa niya, na sumama muna kay Papa Beats, bumalik pabayad ng kuryente. So ayun, pag uwi ni Papa Beats, ako naman nakabihis na, diretso na po kami punta na doon sa ospital, mag-alas 10 na yun. Doon po kami na natagalan sa oras, na inawanan muna tayo ni Papa Beats dahil hindi po ako umuwi, dahil pag umalis pa tayo sa pwesto natin, hindi na po tayo makakaupo kasi marami talagang nagpapa-check up. Meron pong mas nauna pa sa akin, maaga pa, pero natawag po sila mga banda alauna na. Halos magkasabay-sabay na po kaming tawagin. Ayun, basta marami pong nagpapa-check up. Marami po yung nakikita ko na may mga sugatan, tas meron po nagpapatanggal ng tahi sa mga sugat nila, tas meron pang nagpapadressing pa lang ng sugat. Ayun, tas mga bibi pa, meron pang mga ilang buwan pa lang, siguro mga 1-2 buwan, ay pinapa-check up na dahil may ubo or sipon. Basta marami, hahabang pila, na akala ko sasabihin ng nagtatawag na yung iba bukas na, balik na lang. Mabuti lang hindi sinabi na yung iba bukas na lang kasi cut off. Yun, sinabi lang yung hindi pa nakapananghalian, mananghali muna. Ako doon lang po ako, hindi po ako umalis, doon ako sa pwesto, kasi pag umalis tayo sa pwesto natin, pagbalik wala, nakatayo ka na yung nakatayo, nakakapagod, mas nakakahilo kasi yung yung sikat ng araw nakaharap sa sa pader, na yung ng in fact ng init nasa inyo, na yung hangin mainit. Marami na pong nagreklamo, lalo na yung medyo may edad na, sinasabi, yung katabi kong matanda, sabi niya masakit na daw yung puwit niya sa kauupo dahil pa lang daw siya, alas 9, matawag po siya mga alauna na. Tas yun, sunod-sunod na po kami. Tapos meron po din isang astor na tinawag doon, pero hindi ko naman pangalan, parang Maribelya yun. Sabi ko kay Papa Beats, meron ka palang kamag-anak dito sa sa Cebu. Merong astor din doon. Ewan ko kung taga saan. Hindi na natin po inusisa. So ayan po guys, tingnan po natin yung nilaga nating itlog. Itlog muna yung natin, pananghalian.
sarap ng tulog ng magtatay. Si Sia at saka si papa niya. Si Sia kay ano sa papa niya. Ayaw umiwalay. Tapos hindi na po magtatagal yung oras. Susunduin na naman si Chrislyn. Malapit na pong mag alas 4, alas 3:35 na po. Naniniwala na po ako guys na mahirap talagang magkasakit at bawal magkasakit. Pero hindi po natin yan maiiwasan. Kasi nga kahit anong ingat natin, talagang dadating yan na mga karamdamang mga ganyan. Kasi nasa sa edad na po yan. Ha? Sige lang kayo, kung pamanla. Papa Bits, natutulog daw siya. Si Christian na lang ang kay Chrislyn susundo. Biruin nyo kasi, mula dito hanggang sa doon sa Damog Hospital, medyo malayo pa. Tapos ganitong panahon na mainit. No, ulit ko po, Ma'am Alma, thank you po sa share niyong blessing. Thank you talaga. Dahil natapat po sa pangangailangan ko. Nakabili po tayo ng gamot. Wala naman po tayong napapaisip din tuloy ako. Ba't naman po tayo na ma-high blood na wala naman po akong kinakain ng mga pang-high blood ba? Yung kumakain kami ng bulad, inasusundan naman po yan matagal-tagal pa. Tas yung mga yung katulad nito, lawlaw, galing yan kila May Timang. Tinda po yan ni yung katiwala ni May Timang, si yung nagtitinda ng mga bulad, Melinda, mga tinda yan ni Melinda, mga bulad, ginamos, yung asa na ba to? Ito tinda ni Melinda, lawlaw, maanghang na po to. Yung dala kagabi ni Timang na lawlaw na isa, hindi maanghang. Kay Timang yun, ang ganito po 100. Yan, gusto ni Papa Bits, bumili kami. Tapos yan yung ulam niya ngayon. Kasi lahat nila gusto. Tapos ako, umiinom, pero yung inom lang na, hindi yung inom na pangpawala ng ulirat. Tapos, araw-araw. Kagabi, nandito sila, sila May Timang na Masyal, May Timang, basta sila lahat, tas pati si Alritz, kasi gusto nila lang pumunta dito. Yung may usapan si Maril at saka si Alritz, gusto nilang magpunta dito. Sabi nila, tagay daw tayo kuno ng ng Kulapo. Sabi ko, timing, hindi naman pa ako makakatagay muna ngayon dahil yun nga, meron na tayong iniinom. Sabi ni Alritz at saka Maril, sige lang, watcher ka lang, basta gusto namin na magpunta dyan. Yun, pumunta sila kagabi dito. Si Alritz may dalang manok para
pulutan nila. Tapos diretso ulam kasi dito ko sila kumain. Tapos humabol naman sila Bustipin, tapos si Titing, tapos si May Timang. Dito po sila kumain. Yun, may dala po si Timang na kanin, tapos meron po siyang dalang bulad at saka lawlaw. Tapos dito po sila kumain. Masaya-saya po kami. Kahit hindi po ako uminom, masaya pa rin. Parang po sila dito, nag-celebrate ng New Year ng huli. Belated celebrate. Dahil hindi naman po tayo kasama doon sa Tacloban. Parang na-miss nila yung banding na kasama po nila ako. Pati si Teo, nandito din. Yung wala lang si Nikki at saka si Inting. Pinto-pintuan kung anong nangyari sa bakasyon nila. Ngayon, natuloy din yung yung plano nila. Kasi nung hindi pa umuwi sila May Timang ng Tacloban, may usapan namin noon ni Mariel na bago sila umuwi ng Tacloban, magpapasyal muna sila dito dahil gusto nilang makita yung bagong renovate ng main house ni Jing. Sabi niya sa akin, Mama Dax, bago daw kami umuwi ng Tacloban, papasyal muna kami dyan. Ang kaso lang, hindi po sila nakapasyal dito. Tapos ayun, nauna naman si May Timang na umuwi doon sa Tacloban. Tapos sumunod sila Mariel. At yung nahuli si Titing at saka si Inting. At ayun, hindi nakalimutan ni Mariel na magpunta dito, na sabi ko sa kanya, sabi niya na magano muna tayo ng Kulapo bago daw sila umuwi. Sabi ko sa kanya, sige, kasi nandito lang naman po ako sa bahay. Hindi naman po ako umaalis. At hindi pa po tayo nagpapa-check up. So, sa time ng nang papauwi na po sila, araw ng papauwi, nakita ko yung live ni May Timang. Pauwi na po sila pabalik dito sa Cebu. Nandyan na po sila sa may Palunpon. Sasakay na po sila ng barge na ako naman po sa time na yun nandoon na sa emergency room, na parang natatawa po ako na bakit napunta po ako doon sa emergency room na nagpapa-check up lang po tayo, na mauwi pa sa admitan. Pero malakas yung loob ko na hindi pa ako magpapa-admit kasi yun nga, mapapa-check up lang ako. Tapos nung mga hapon-hapon na, siguro mga alas 4 na, nag-chat si Mariel, Mama Dax, nandito na po daw ako sa bahay. Inom tayo ng inom na po tayo, magtagay na daw po tayo. Sabi ko, timing ka lang kasi hindi muna ako makakainom ngayon kasi nandito ako sa emergency room. Sabi niya, sus, inaano mo lang po ako, binibiro. Sinindan ko po siya ng ng picture na kinukuha po ako ng dugo. Sabi niya, sus, ang mo naman daw, ang daya, umuwi na daw po sila, saka naman daw hindi ka nakakainom. Sige lang kasi hindi naman po sagabal yung hindi ko pag-inom sa pag-inom nyo. Tapos sabi niya, sige ko magano po kami, magsisit ng araw or magpaplano sila ni Alrich. Ayun, natuloy po sila kahapon kasi si Mama Walin nag-order po ng itong itlog kila Alrich kasi merong munting negosyo si Alrich na itlog, nagbibenta ng itlog na yun, tray. Tapos kumuha si Mama Walin ng 2 tray na i-deliver po dito, na yun, nag-usap po sila ni Mariel na sasama si Mariel dito. Silang dalawa yung nauna dito, si Mariel at saka si Alrich. Tapos si Bustipin, bantay mo nang tindahan ni Mariel at saka si Teo. Tapos yun, pagka gabi na, kasi dumating sila Mariel mga hapon na, mga alas 6, ganun. Tapos
Sila may timang umabol dito mga alas 8 na. Timing na tapos na po kaming kumain. Sila na lang po yung hindi dahil huli. Pero meron pa naman ulam yun. Kumain po sila. Kasi hindi nila po ako tinatantanan. Sabi pa nga ni Tipin, sabihin mo kay Mama Dax, sila daw yung papuntahin doon sa kanila. Parang natatamad naman po ako ng maglayas ng layas. Sabi ko, kung gusto nyo, makapasyal po kayo, makapunta dito, kayong bahala, kayong magpunta dito. So yun, nagpunta naman sila po dito. Parang matagal-tagal na hindi po nagkikita. Naubos na po natin yung pangalawang itlog. Yun lang muna yung natin, pananghalian. Kahit malamig na tubig, parang inaano ko nang hindi uminom ng malamig na masyado kasi ko talaga yung malamig na tubig. Gusto ko yung inumin ko yung malamig na malamig. Siguro isa pa yun ng dahilan na nakakabara sa natin sa mga ugat-ugat. Dahil kahit paggising ng umaga gusto kong uminom ng tubig na malamig. Mas nauna pa po sa kape. Ngayon parang pang 5 araw pa lang natin mula nang magpa-check up. Hindi na po tayo nagkape. Tas maligamgam na po yung ininom nating tubig na yung ininom na po natin yung normal na lang na tubig, hindi na malamig. Kung malamig man, lalagyan ko po ng tubig na hindi malamig, na hindi po maging mas malamig na malamig yung iniinom natin. Pasensya na po kayo dyan na medyo madaldal po tayo dahil kinakailangan lang naman natin i-share po yung nararamdaman po natin dahil yun nga, kayo lang naman po yung kausap ko dito sa harap na kahit hindi ko kayo nakikita dahil wala naman po ako ditong mapagsabihan, mapagkwentuhan, kundi yung kayo lang mga followers ko or viewers. Sa inyo po ako nagdadaldaldal. Sabi pa nga ng isang viewers ko dyan na huwag kang masyadong magdadaldal para hindi ka pasukin ng hangin. Ano po yun? Mag-aano po ako, magsa-sign language na hindi naman po ako marunong mag-sign language. Paano naman po kayo makakaintindi kung tumingin lang po ako sa inyo, walang ginagawang daldalan. Yung malit lang yung boses ko sa vlog, merong nagrereklamo dahil mahina yung boses. Yung pag hindi pa yung magdadaldal, paano naman po tayo magkakaintindihan dyan pag hindi ako magdaldal dito? Alangan naman dito maksyon lang ako ng ganon. Parang walang mas parang walang thrill. Hindi ba guys? Ay, nako. Chan. Mag-alas 4 na, Chan. Chrislyn. Susunduin na. Tulog na tulog si Christian. Kasi pag lumapit tayong gisingin si Christian, magigising si Sia dahil nandito sa si Sia nakahiga sa braso ng papa niya. Tadang! One! Nagising din si Sia.
Gising si Sia. Makakasama na naman pagsundo. Para si Siyang ano ngayon? Tuko. Oh, timbado, timpanti. May assignment ka ngayon? Siya? Oray? Answering ni teacher. Tititayan yan. Nagyakang kang Happy New Year? Ha? Mabalik pa ka mo? Nagsiring kang Happy New Year? Ha? Sunod ng sunod sa papa. Yun, nakaalis na sila. Kasama si Sia at ano pala, mas komportable po tayong umalis ngayon na hindi kasama kasama si Sia, kasi si Sia naman yung talagang nakakasama kong kahit saan nagpupunta po kami. Mas komportable po kaming umalis, or ako umalis, na meron pong naiiwan na dito, tas nandito naman po yung papa ni Sia, dahil may nagbabantay sa kanila na hindi po tayo magiging sa lakad natin, magiging yung balisa na iisipin natin na paano yung naiwan, lalo na kung si Papa Bits lang yung bantay. Niisip natin na paano yung dalawa. Mas ngayon komportable po tayo na nandito pa po si Christian, na hindi pa sila nakakapag-apply naman ni Pix sa bago nilang applyan na trabaho, na yun nga dahilan na hindi na sila bumalik ng Maynila. At pag-usapan naman po nila ni Mama Walin, tapos yun si Mama Walin naman, imbis na ngayong year na lang po yung kontrata niya doon, at gusto pa ng amo niya ngayon na papag-renewin pa po siya. At yun, sabi ni Mama Walin, yung chat po ng amo niya, yung kumbo nila, isinin po sa akin ni Mama Walin na yun, pinapag-renew pa siya, na hindi pa siya pinapatigil, na hindi pa sila nagsasabi na tumigil na. Yun, pinapag-renew pa sila. Sabi ko kay Mama Walin, paano yan? Di pati ako magre-renew din. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang si Mama Walin. Tapos sabi ko sa kanya, bahala ka. Basta alam nyo naman na hindi po na tayo pabata. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Sas, wag kang mag-isip ng ganyan." Sabi niya. Yun, hindi nag-iisip tayo ng ganyan, pero darating. Iwan ko sa kanila. Basta ang importante, suportado niya yung mga yung mga pamilya niya. Kahit naman lang hindi para sa akin, para sa niya, na hindi ibig sabihin na hindi naman ako sinusuportahan. Yung hindi na ba ako mamumroblema, ganun. Silang magproblema. Yun ang gusto nila, sige. Bahala kayo kung ano yung mga plano nyo. Basta nandito lang po ako nakaalalay, na habang nabubuhay at kaya pa, sama-sama po tayo. Hindi po ba, guys? So, ayan po, guys, parang napapahaba na naman po yung kwento natin. Tas, ayan, parang nakakaramdam na naman po tayo ng sakit ng likod natin. Hanggang dito na lang po yung kwento ko. Thank you for watching. At saka yung bago pa lang sa channel ko, click for bell notification para po maging upload po kayo sa kada upload ko. Yun, for today's video po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.